Imaginein mo, ano yung itsura mo ng space bago tayo nag-start? Uwian. Uwian lang. Ready ka na ba? One, two, three, open your eyes. Whoa! Hi, this is Elle and welcome sa isa na namang makeover. Ang imi-makeover natin is this 23 square meter studio unit and ang owner nito is si Aldre. Ang budget natin sa buong makeover is 120,000 pesos and alika, meet muna natin si Aldre. So, Aldre, nandito na ngayon sa unit mo. Start muna tayo sa kitchen. Anong problema? Ang kulang lang po talaga is paglalagyan. Storage. Makita naman po natin na Yes, lahat nandito. the situation. This, anong nagaganap? Ito po, dami kong libro. So, So ngayon nasa box pa siya dahil wala ka pang shelves. yes. Nagigitara. Yes, so I have two. Pwede naman pong mount, pwede naman Any, din- basta mahanapan natin sila. Yes. So parang just a little wider na bed na pwedeng paglagyan din ng May storage sa ilalim. yeah. Dahil filmmaker siya, kailangan mo ng work area ngayon. Okay, so, ano yung nai-envision mo bang like everyday life mo dito? Hopefully matapos ko na yung sinusulat kong mga script. Very conducive to creating, Oh. basically. So, dapat inspiring itong Yeah. space na to para talagang ma-produce niya lahat ng gusto niyang gawin. Yung tita ko, she recommended you to Ah. contact you kasi she's a big fan of your Thank you, tita. channel. Yes. Yes. Tapos, syempre, pag uuwi siya dito, apart lang from me ang mag-stay dito, siya din nag-stay. So, I'm so excited. Actually, dahil excited ako sa look na gusto mong gawin eh. Kaya, let's go. We're here! Dito na tayo. Ayan na, may tumatawag. So, ayan na nga, magsisimula na tayo. Meron na tayong accent dyan. Pero bago yan, didiscuss muna natin lahat ng mga bilin natin. So, dito sa kitchen, ito na. Dinala ko na yung tiles. Meron tayo nitong brown tiles natin na ilalagay natin ng subway style doon. Kulang sa alak yan. Kung kailan ako yung game sa kapsilipon, So basically, itong buong wall na to, gagawin nga natin ng shelf yung mukhang built-in. Dito naman yung pinaka-work area natin. So, dito naman, sa kabilang side, nagbago ang isip ko. Alika. Alika na. Ito, di ba, wallpaper natin yung baba. Pero dito kasi, 115? oo. Ito lang? Dalawa bibiling ko eh. Dito, 230. 220, 230. Ayaw pa maniwala. Kailangan siya yung sumagot. Ay, hirap daw kumain. Tama nga, ganito lang, lagpas lang siya konting-konti. Hindi. Perfect. So, ang bibili nating bed frame, tingnan nga, 48. Diba? Tama ba? Oh my goodness! Hindi, sakto nga. On the way na kami sa site and pang 4th day doon ngayon. Kaya dapat tapos na doon yung painting, yung tiles, at kung ano-ano. Nandun na rin majority ng deliveries. Yeah, let's go. Sobrang gulo na doon. Ito na. Ayan na yung shelf natin dyan. Pero yan, ipipaint din natin yan nung same color. Tapos, see, ayan na yung wallpaper. Hindi ko alam anong unahin. Ano bang unahin? Ang sikip. Ayan na, nagsisiksikan tayo dito. Mag-unbox na tayo ng mga binili natin. Ito yung parang ganito yung binuo natin, Kim. Pero ito pa habang ganun. Parang si Arnel. Di sige, kayo na. So, meron tayong bubuuing cabinet. Hindi namin maintindihan. Hindi naman kasi English. Ayan na yan. After 1 million years, andiyan pa rin siya. Ayan na, nabuo na niya, finally. Plano natin, meron tayong 3 ganyang cabinet, magkakapatong dyan. Ayan, dito yung bed nook natin. Meron tayong headboard. So, dun sa corner ng bed. Sige. Nalagay tayo ng gallery wall. Set up na natin. Halika na, daan na. Daan na. Kalito, ano? Sige, dumaan ka, subukan. Sige, daan ka. Wall lamp. So, taas pa konti. Yan, okay. Ito, gitna mo na lang ganito. Yan. Wait. Tapos ito. So, para dito sa mga gallery wall natin. Actually, meron na siyang mga posters niya. Basically, pipili ko lang kung saan ko to lalagay para alam ko ano pa yung frames na kailangan natin magpa-print. Yan na. Gutom na ako. Kuha na! Yan na. Mirror installation. Konti pa. Yan, stop. Kailangan ng ano dito, 4 na tao para sa trabaho na yan. Wala pa isa? Wala pa isa. Kim, malika dito. Okay.
Hindi ko man maikot, puro mga naka-topless to. Sila na? Sila lang. So, face mo na ako ha. hey, last day tomorrow. Pagbalik natin, ano pang gagawin? Ito pa rin. Ganito pa rin. Ang dami. Ayan na, nagbibihis na. Ayan na, ayan na, ayan na. Anong plano natin bukas? Finish yan. Basta ha, last day ha. Last day tomorrow. Dahil, Finish Okay na. or not finish. naman na ulit. Ano ba yan, ma'am? Parang teacher. Finish or not finish, pass your papers. Bye! So, talaga bang mas maayos na siya? Talaga ba? Pa rin. Okay na naman Ano pa ba? Kaya nga, linis na lang. Ayan na, yung ating headboard naka-install na. Ang ganda. Stress na siya. Alas 2 na. Gusto oh? Alas 2 na, hoy! Let's go! Pakibaba. Bayang magiging. So, ang next naman natin is, papalitan natin yung bulb na yan. Excited ako dito, nakita ko bago. So, parang yung paper lamp, pero may mga kahoy-kahoy na frame. Ayan na siya. Ay, ang cute. Ganda. Wow! So, basically dito yan, sa ibabaw ng sink. Tapos, para ito malinis tignan, ito, pantay mo na dito. So, na lang. Yes. So, kabit na natin yung mga gitara niya. Wow! Okay. Andun yung camera dito. Dito ka sa kabila. Oh. Dedikasyon ko kay Saldi. Sa araw! Ay, nice. Sagot dito konti. Pwede ganyan. Time check, 5:20 p.m. Closing time, nandito pa rin tayo. Ayan. Bukas ang shoot, pero hindi. Konti na lang. Naglilinis na lang tayo. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. Ha! Finally, tapos na natin tong very masculine na condo na cozy, na warm, na merong collector's touch. I can't wait to share it sa inyo, kaya alika, tour ko na kayo. So, pagpasok natin ng door, syempre, naglagay tayo nitong metal shoe storage na makitid lang. Tapos, ang dami niyang lalagyan. Ayan. And actually, meron na rin siya nitong isang shoe storage na to, na parang ako, syempre, kailangan pa rin natin install additional storage pa rin niya. Tapos, nilagay lang natin siya ng ganitong height para dito sa bed, pwede niya to gawing side table. So, dito naman sa kitchen, ang unang-unang request niya dito is ma-maximize yung storage niya kasi ang daming mga blank walls. So, dito sa part na to is in-install natin tong storage na to na ang dami niya talaga malalagay. As in, 3 yan. To, metal to, tapos black. Bagay siya dun sa look natin. And dun din sa kabilang side, naglagay tayo ng metal shelf for condiments. Ganyan, kahit ano, pwede niyang malagay dun. And nag-add din tayo nito, ang palight natin dito, dahil for sure talagang useful yan sa ibabaw ng sink. And obviously, ang pinakamalaking binago natin dito is nag-install tayo nitong brown subway tile natin. Yun kasi yung theme natin dito. Marami tayong brown accents. Then, ito na rin yung kanyang existing na closet. Kinip lang natin. Sobrang perfect din dahil white lang siya. Very clean lang nung look niya. Kaya dito na rin tayo na-inspire dun sa mga existing niya na gamit para i-paint yung majority ng space na white lang. Para fresh lang yung look dahil nga ang dami kong dinagdag na dark brown na accents. And isa sa favorite kong dinagdag natin dito is itong light fixture natin na nagandahan lang ako sa shape niya. Very modern. Tapos, ang soft ng itsura niya. And ang isa sa request niya talaga is dedicated na workspace kasi nga filmmaker siya. I'm sure sa trabaho niya marami siyang computer work. So gusto ko siya bigyan ng special na workspace. Ang pinili nating desk is itong parang dark gray lang na ang dami rin niyang storage. Dami niyang malalagay dito. Then naglagay tayo nitong lamp na bagay dun sa look natin. Very sleek lang ng itsura niya. Tapos, meron din tayo dito ang parang ledge na additional surface. Siyempre, pag nag-work ka, pwede mong lalagyan dyan.
dito sa bottom is wallpaper natin ng wood. Makikita nyo doon sa kabilang side, nilagyan din natin dyan. And isa rin doon sa special na binili natin para dito sa workspace is itong office chair niya. Japan surplus to. Very executive yung style niya. Tapos yung coloring natin, bagay lahat sa color. Meron siyang may vintage vibe ng konti, pero, di ba, parang ang sarap pagtrabaho dito. Ang saya lang, ala. Ang ganda nitong nook na to. And isa din sa sobrang love ko ng makeover natin is itong window wall natin. Dito sa left and right ng window, nagpalagay tayo na parang built-in na bookshelf niya. Nandito lahat ng mga collection niya of books. Ang ganda, di ba? Makikita mo lahat. Very inspiring. Tapos, at the same time, para visually, ma-separate tong part na to, para magkaroon ng drama, pinapaint ko to lahat ng color parang very warm na brown. So, even tong gilid na to, itong buong side na to, is pinapaint ko ng brown. Kaya ako ginawa yan dahil naglagay din ako nitong parang ating storage bench dito. Kasi studio unit nga lang to, so wala talaga ditong space for a typical na living room. Pero parang hindi, kailangan natin ng lounge area dito. And naisip ko, sobrang perfect na lounge area dito malapit sa window kasi maganda yung view niya doon. Tapos, ang sarap lang magtambay-tambay dito. Like, na-imagine ko, ayan, uupo ka talaga ngayon. Upo ka dito, tapos magmuni-muni ka, titingin ka ng view niya. Ang lalim nung ginawa natin na space, ganyan. Tapos, wala, di ba, very functional, very cozy. Ang isang main purpose din pala nito is, maliban sa tambayan, storage. Itong buong ilalim nitong lahat is, pwede niyang lalagyan ng gamit. Sobrang dami talagang malalagay nito. And ang sarap tambayan itong corner na to. And para makomplete tong nook na to, dito sa left and right ng space is naglagay tayo nitong wall lamp natin. Na-imagine ko dito pagkagabi, like yung vibe nito with the books. Ang ganda lang. Itong table naman na to is existing na nila na table to. Nandun to dati. Ito nang actually yung work table niya, dining table niya, ganyan. Nilipat natin siya from the other side kasi nilagay natin dito yung bed. So yung depth ng bed, sakto dito. So parang yung flow ng space, very continuous lang, ganyan. So kapag ka-inopen nila to, mas marami silang tao dito. Yung bench seat natin doon is magiging seating na nung kabilang side. Tapos ito yung sinasabi ko na itong pinaka-bottom part natin is pina-wallpaper natin ng wood lang para magkaroon ng depth yung space. Tapos ang ganda lang ng contrast niya dun sa white natin. And dito sa taas is lahat to pinalagyan natin ng ledge. Siyempre, additional functionality, pwede rin itong gawing side table dito sa bed. And of course, a very, very big mirror. Talagang na-expand niya yung space, nare-reflect niya yung window. Tapos, na-fill in lang niya talaga tong space visually. Ang ganda niya. And ito naman yung ating bed area. Ang request niya is lakihan ng size ng bed. Dahil yung original niya nandito is single lang. So, ang nilagay natin is yung semi-double, which is sobrang perfect para sa wall na to. So, para ako, lagay na lang natin dito sa nook na to. Dahil nandun yung brightest part ng space, doon ko nilagay yung pinaka-work, dining, living area. Tapos, ang isa sa request niya is, ideally, itong bed niya is magamit niyang storage yung ilalim. Kaya, ang nilagay natin is metal na frame lang, which is, ayan, pwede niyang lalagyan ng mga maleta, tapos pwede rin niyang lalagyan ng mga kung ano-ano. Tapos nagpalagay tayo nitong bed skirt para hindi niyo makikita lahat ng pwede nilang i-store dyan, ganyan. And visually, para din ma-separate natin tong space na to, nagpagawa tayo nitong headboard na color green na match dun sa material natin sa bench para nag-uusap lang yung dalawang part ng space. And marami rin siyang collection niya ng poster. Ito, naglagay tayo dito sa nook na to nung parang gallery wall niya. So, kasi gusto ko nung feeling na, ayan, dito sa wall na to, naka-corner. So, parang nag-match siya dito sa corner natin ng headboard. Tapos, naglagay din tayo dyan ng wall lamp natin. Yan na yung pinaka-bedside lamp niya. Tapos, in-display din natin yung kanyang gitara dito dahil before nasa stand lang. So, parang sayang naman yung wall space, di ba? For bedding, ito lang very simple lang na pinstripe na may classic look na medyo dark red and cream na bumagay lang dun sa overall look nito ang space natin. So, ito na yung ating makeover and sobrang happy actually na nakagawa na naman tayo ngayon ng ibang look na naman na, di ba, medyo mas masculine yung vibe natin. As in, happy ako na feeling ko na deliver natin yung gusto niya, yung feel na ini-envision niya dito. Anyway, yung budget natin dito is 120,000 pesos for everything. I-flash na lang natin sa screen yung breakdown nung mga yon. And
hopefully talaga is kung gaano ako ka-happy, ma-happy rin siya dito sa space niya. Kaya, halika na, tawagin na natin siya. Let's go! Wait lang. Sige. Andali lang. So, imaginein mo, ano yung itsura mo ng space bago tayo nag-start? Uwian. Uwian lang. Ready ka na ba? One, two, three, open your eyes. Wow! Wow! Bahay mo to. Okay. Ito na yung bahay mo. Wow! Oh! Yay! Dami mo ng storage. Manalo tayo na dito. Parang pwedeng pa-Airbnb dito. Pwede pa Airbnb talaga. Ayan na. Oh! Basta ka lang. Ang ganda. Ang ganda ng lab. Tapos, dali, go. Feel mo na. Kunwari magtatrabaho ka na dyan. Oh. Yes po. Nagawa na po ako ng breakdown. Okay. Based sa ngayong medyo nakita mo na lahat, anong favorite part mo? Dito. Talaga? Ito. Tapos ito rin, yung the friends. Sabi ko sa... Tulong si Chandler. Alam mo kung bakit? Kasi ito sa girlfriend ko talaga. Tapos, sabi niya, sa akin na lang si Chandler para sa'yo na lang si Monica. Ayun. So, happy naman. Di lang happy na. Kasi ang ganda ng splash tiles. Cute no? Yung brown. Tinaro na rin natin dito sa natin. Ayan no, itong... Hi! Wow. Yan. So, na-imagine mo na ba ang life mo dito? Better life na siya. Better life. Gusto ko nang uwi. Totoo. Anong kay tita? Hello. Sana ma-happy ka rin. Hello po sa Seattle and Doha. Hi! Sa mga nanonood, Tita Jot, Yes. Tita Ann and Nan. Hello sa inyo. Sana nagustuhan niya rin tong makeover natin para sa kanya. Success! Success! Okay, bye! Sasabukin kita. Yay!